Hindi mo ba alam ang iyong lugar at naglakas loob kang itumbas ang iyong sarili sa aking manugang na doktor? Galing ka sa dukha, naiintindihan mo ba? Iyon ang pinakamalakas na sampal na tumama sa aking mukha. Sa matinis na tunog, saglit na dumilim ang aking paningin. Sa sumunod na nakakabinging katahimikan, may tumawa ng ubod ng lakas, puno ng panunuya. Nagkunwari ang aking hipag na nagulat, tinakpan ang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang ngiti ng pagtatagumpay. Sa sandaling iyon, ang aking asawa, si Mang Tonyo, isang lalaking kilala sa kanyang pagiging mahinahon at hindi kailanman sumasalungat sa kanyang nanay, ay galit na sinipa ang mesa sa sala. Gumulong ang mga chicharon at iba't ibang pulutan sa sahig. Simula ngayon, inay, wala na tayong ugnayan. Mabuhay kayo ng masaya sa inyong napakagaling na manugang na doktor, magpakailanman. Iniwan namin si inay na humahagulhol habang kami ni Mang Tonyo ay umalis, hindi alam kung saan pupunta. Ngunit bitbit ang pag-asa ng isang bagong simula at ang trahedyang naghihintay sa pamilyang punong-puno ng pagmamataas. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang lahat. Sabi nila, bawat isa ay may pinipintong lihim na sakit sa puso, ngunit ang kuwento ko ay sapat na para gawing sikat na teleserye sa gabi. Nagsisimula ang aking araw ng napakaaga, bago pa man sumikat ang araw, habang ang karamihan ay mahimbing pa ang tulog. Pagdilat ng aking mga mata, bumabangon ako ng may determinasyon, tulad ng isang sundalo na patungo sa giyera. Mula nang bumagsak ang negosyo ng aking asawa na paggawa ng furniture, at ang mga tawag mula sa mga nagpapautang ay naging araw-araw na bangungot, sumumpa ako sa sarili na hinding-hindi na ako babagsak. Napoprotektahan ko ang aking pamilya sa lahat ng paraan. Sa umaga, nagtatrabaho ako bilang isang caregiver sa isang nursing home sa Pasig, tinitiis ang mga reklamo at pangangailangan ng matatanda. Pagkatapos ng aking shift, nang walang pahinga, tumatakbo ako sa isang kainan sa Binondo. Doon, suot ang aking mga goma, hinaharap ko ang isang bundok ng maruming pinggan. Iyan ang aking routine. Pagkatapos ng 14 na oras na trabaho araw-araw, pakiramdam ko ay nagliliyab ang talampakan ng aking mga paa at namamaga ang aking mga binti na para bang puputok na. Ngunit ang pisikal na pagod ay kayang tiisin. Ang pawis ng aking pagsisikap at ang perang nakikita ko sa bank account ay nagbibigay sa akin ng pag-asa na muling makabangon ang aking pamilya. Ang talagang sumisira sa akin ay hindi ang hirap ng trabaho, kundi ang diskriminasyon at paghamak na dinaranas ko mula sa pamilya ng aking asawa. Ang aking mga biyenan ay walang naipon para sa kanilang pagreretiro at lubos na umaasa sa kanilang mga anak. Ngunit si inay ay mayroong napakalakas na sandalan. Ang aking bayaw, si Kuya Ruel, isang CEO ng isang tech startup, at ang kanyang asawa, ang aking hipag, si Dr. Stella Go, isang respetadong doktor at may-ari ng isang klinikang dermatolohiya sa Makati. Sila ang nagbibigay kay inay ng credit card at malaking monthly allowance. Sila ang pagmamalaki at ang taga-suporta ng pamilya. Ang trahedya ay nagsimula dahil, tulad ko, nagtatrabaho rin si Dr. Stella sa sektor ng kalusugan. Pareho kaming naglilingkod sa mga may sakit, ngunit sa mata ni inay, ang pagkakaiba sa aming katayuan ay tulad ng langit at lupa. Wala talagang pinagkaiba, di ba? Ang isa ay si Dr. Stella, isang doktor na nagpapagaling ng buhay. At ang isa naman ay simpleng caregiver na naglilinis ng pasyente. Bigla na lang binitawan ni inay ang linyang iyon sa hapagkainan. Kinailangan kong ihinto ang pagsubo. Naramdaman ko ang matinding kahihiyan, nag-aapoy ang mukha ko, at ninais kong lamunin na lang ako ng lupa. Lagi akong ipinagmamalaki sa aking tapat na pamumuhay at sipag, ngunit sa isang pangungusap lang ni inay, ang lahat ng aking pagsisikap ay naging parang walang silbi. Ang mga family dinner tuwing linggo ay para sa akin parang isa pang shift sa trabaho. Umuuwi ako sa bahay ni inay, pagod na pagod mula sa isang linggong walang tigil na trabaho. At si inay, na parang naghihintay sa akin, ay iaabot sa akin ang apron. Samantala, pagdating ni Dr. Stella, nagmamadali si inay na salubungin siya sa pinto, halos buhatin, at kukunin ang kanyang mamahaling bag. Ay! Ang aking mahal na doktor. Nandito ka na. Siguradong pagod na pagod ka. Buong araw nakatayo at nag-oopera. Ang iyong napakahalagang mga kamay ay hindi dapat mapagod. Pasok ka at umupo ka muna. Kumain ng lechon. Hawak ni inay ang mga kamay ni Dr. Stella na parang gawa sa kristal at pinaupo siya sa pinakamagandang lugar sa sofa. Pagkatapos ay sinulyapan niya ako.
na nasa isang sulok ng kusina na nagbabalat ng bawang at ang tono ng kanyang boses ay ganap na nagbago. Hoy, Aling Elena, palayaw ko, anong ginagawa mo dyan nakatayo? Dumating na ang hipag mo, kahit bigyan mo lang siya ng isang baso ng buko juice. Dahil ang trabaho mo sa nursing home ay maglilinis ng puwit ng mga matatanda at gumawa ng pisikal na trabaho, ang mga gawaing bahay ay wala lang sa iyo. Hindi. Sige, ihanda mo na ang mesa at gutom na kami. Nakaramdam ako ng kaba sa puso. Masakit na maliitin niya ang aking trabaho sa pag-aalaga ng pasyente. Ngunit ang talagang nagpatindi ng galit ko ay ang kanyang ugali na ipagpalagay na ako ang dapat mag-asikaso ng kusina. Alam na alam niya kung gaano ako kahirap magtrabaho sa labas ng bahay. Hindi ba ang pisikal na pagsisikap ang aking bokasyon? Walang trabaho sa mundo na hindi mahirap, ngunit ang lohika ni inay ay simple. Ang trabaho ni Dr. Stella, na kumikita ng malaki at may mataas na katayuan sa lipunan, ay marangal. Ang akin, nalulunod sa utang, ay mas mababa pa sa isang katulong. Habang naghahanda ako sa kusina ng pagkain para sa 10 tao na nakikinig sa ingay ng mga pinggan, sa sala ay naririnig ang tawanan. Nagtataka si inay nang makita ang mamahaling ube cheese pandesal at ang basket ng mga prutas na dala ni Dr. Stella. Naku po, ano ba itong lahat? Wala talagang makakapantay sa aking maliit na manugang. Ang detalista, ang iba ay dumarating na walang dala para makikain. Ngunit ikaw, anong laki ng puso mo? Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking likod na parang mga balaraw. Nais ko bang pumunta na walang dala? Sa pagitan ng tuition ng mga bata, ang mga interes ng negosyo ng aking asawa, at ang pag-aalala kung paano makaraos sa bawat buwan. Kahit ang pagbili ng isang kahon ng prutas ay pinanginig ang aking kamay. Nang walang oras upang punasan ang aking mga luha, tinikman ko ang sinigang at nakaramdam ng mapait na lasa sa aking bibig. Nang ilagay ko ang mesa, si Dr. Stella, na eleganting nakaupo, ay pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit ang isang alcohol wipe habang tinitingnan ako. Ate Elena, pasensya na, dapat tulungan kita, ngunit kamakailan ay mayroon akong carpal tunnel syndrome sa sobrang paggawa ng mga surgery. Sinabi sa akin ng doktor na huwag akong magbuhat ng mabibigat o pilitin ang aking mga kamay. Ikaw, mayroon kang kamangha-manghang pisikal na anyo. Sa trabaho sa ospital at sa karinderiya, ako, sa isang araw lang na nakatayo, mamamatay na ako. Hindi ko alam kung ito ay isang papuri o isang pahiwatig. Pakiramdam ko, sa ilalim ng dahilan ng kanyang kahinaan, ay tahimik niya akong tinatrato bilang isang malakas at walang muwang na tao. At nakaramdam ako ng kakaibang sama ng loob, ang paghahambing sa kanyang puti at perpektong mga kamay, na walang ni isang galos, at ang akin, na magaspang dahil sa mga produkto ng paglilinis at may ilang band-aid, ay nagpatago sa akin ng mabilis sa ilalim ng mesa. Nako anak, iba siya. Hindi niya nararamdaman ang mga bagay na iyon. Iba kayo ng lahi. Kailangan mong alagaan ang mga napakahalagang kamay na iyan na nagliligtas ng buhay. Sinang-ayunan ni inay si Dr. Stella at nilagyan siya ng pinakamagandang piraso ng lechon sa kanyang plato. Nakaramdam ako ng buhol sa aking lalamunan at hindi ko malunok ang pagkain. Napansin ni Mang Tonyo. Nilagyan niya ako ng kaunting kare-kare sa plato, ngunit ang aking nasugatang puso ay hindi naaliw ng isang piraso ng karne. Matapos ang pagkain, habang hinaharap ko ang isang tambak ng maruming pinggan, mula sa sala ay naririnig ang tawanan at hiyawan habang kumakain sila ng halo-halo. Isinuot ko ang aking mga goma at malalim na bumuntong hininga. Sa sandaling iyon, pumasok si Dr. Stella sa kusina, kumuha ng isang baso ng tubig at mahinang kinausap ako. Ate Elena, hindi ka ba pagod? Sa tingin ko ay hindi ako tatagal kahit isang araw na namumuhay tulad mo. Kahanga-hanga ka. Oo nga pala, dahil napakahusay mong magluto, maaari mo ba akong tulungan kapag magho-host ako ng housewarming party sa aking bagong kondo sa BGC? Hindi kasi ako magaling sa pagluluto. Siyempre, bibigyan kita ng kompensasyon para sa abala. Sa sandaling iyon, halos nahulog ang pinggan na hinuhugasan ko. Bayaran ako para sa aking trabaho? Ang kanyang ugali, ang pagkuha sa akin sa halip na humingi ng tulong bilang pamilya, ay tila napakalaking kahihiyan sa akin. Gaano man ako kailangan ng pera, mayroong isang bagay na tinatawag na paggalang sa pamilya. Ngunit malinaw na hindi ako nakikita ni Dr. Stella bilang kanyang hipag, kundi bilang murang paggawa na maaaring gamitin kapag kailangan niya. Ate Stella, anong sinasabi mo? Normal lang na magtulungan ang pamilya, pero pag-usapan ng bayad,
Tinatrato mo ba ako bilang katulong? Nang tanungin ko siya ng nanginginig na boses, nanlaki ang kanyang mga mata na may ekspresyon ng lubos na inosensya. Ay ate, wag mong masamain. Sabi ko, para tulungan ka, alam ko ang sitwasyon mo. Ang mga tao ay kumikita ng malaki para sa mga bagay na ito at naisip ko na mas mabuting ibigay sa iyo ang pera, na pamilya ka, kaysa sa isang estranghero. Inialay ko ito sa iyo na may pinakamabuting intensyon, ngunit kung nagalit ka, pasensya na. Nang walang pagpapakita ng pagsisisi, nagkibit-balikat siya at bumalik sa sala. Nanigas ako, pinagmamasdan ang pagdaloy ng tubig. Kinakain ako ng galit, ngunit sa pag-iisip ng bill sa credit card at ang buwanang bayarin sa eskwelahan ng mga bata, naramdaman ko ang pagiging pathetic at miserable dahil hindi man lang ako makapagtaas ng boses. Nang gabing iyon, pauwi sa jeep, tahimik akong tumingin sa labas ng bintana. Hinawakan ni Mang Tonyo ang aking kamay at sinabing pasensya na. Natiisin ko pa ng kaunti, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi nakapagpagaan sa akin. Sa isip ko ay paulit-ulit na ang malamig na tingin ni inay at ang mayabang na ngiti ni Dr. Stella. Sige, ngayon wala akong pera at minamaliit nila ako. Ngunit, sa tingin ba nila ay mananatili ito magpakailanman? Hintayin ninyo. Magtatagumpay ako at patatahimikin ko kayong lahat. Ikinuyom ko ang aking mga kamao na gumagawa ng isang pangako. Ngunit sa sandaling iyon ay hindi ko alam na ang kanilang paghamak at diskriminasyon ay hindi lamang mananatili sa salita, kundi magiging mas matapang at kakilakilabot na insulto. At hindi ko man lang maisip ang mga kahihiyan na kailangan kong tiisin upang harapin ang kanilang tiraniya. Sa sumunod na weekend, isa pang tawag mula kay inay. Sa pagkakataong ito ay tila tinawag niya ako na may napakalinaw na layunin. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng matinding amoy ng ginisa at isang kusina na puno ng mga sangkap na nakakalat sa sahig. Si inay, na nakahiga sa sofa at nanonood ng Netflix, ay sinabi agad pagkakita sa akin, "Ay, Aling Elena, nandyan ka na pala. Kailangan kong maghanda ng masarap na menudo para sa iyong hipag. Ngunit masakit ang likod ko kaya wala akong magawa. Ikaw, na mahusay magluto, ang bahala na maghanda ng lahat at hayaan itong kumulo sa mahinang apoy," sabi ni Doktor. Stella, kamakailan ay napakababa ng kanyang enerhiya. Hindi ako makapaniwala. Hindi siya gumagalaw ng isang daliri at inaasahan niya na gagawin ko ang lahat ng trabahong iyon at para pa sa aking hipag, ang nang-iinsulto sa akin. Dahil nanatili akong nakatayo na nag-aalangan, sinulyapan ako ni inay na may paninisi. "Anong ginagawa mo dyan nakatayo? Kung ang tanging maialok mo ay ang iyong lakas, sasalungatin mo ba ang hinihingi ng iyong biyenan? Sige, magpalit ka na ng damit at simulan mo na ang paghiwa ng mga gulay." Pigil ang aking galit at nagtungo ako sa kusina. Habang tinitingnan ang mga gulay sa chopping board, naisip ko, pamilya ba ito o ako ang katulong na walang suweldo sa bahay na ito? Ngunit ang hindi ko alam noon ay ang insidente ng menudo na ito ay simula pa lamang ng bagyong paparating, ang sindrom ng mga pista ng Pasko, kinakatakutan ng lahat ng manugang sa Pilipinas. Para sa akin, hindi lang ito isang araw ng pisikal na pagod, kundi isang araw na pinunit ang aking kaluluwa. Ang bisperas ng Pasko ay kailangan kong pumunta ng madaling araw sa bahay ni inay at magsuot ng apron. Si inay, sa ilalim ng dahilan na masakit ang kanyang likod o nahihilo siya, ay nagkukulong sa kanyang silid at ang malaking kusina ay naging aking personal na larangan ng digmaan. Nagprito ako ng crispy pata hanggang sa ang amoy ng mantika ay dumikit sa bawat butas ng aking balat. Naghanda ako ng lumpiang Shanghai at niluto ang chicken tinola. Nang matapos ako, lumubog na ang araw at madilim na ang kalangitan. Tama na masakit na ang likod ko, na parang mabali, at ang mga binti ko ay namamaga na hindi ko na maramdaman. Ang tunog ng doorbell ay pumunit sa katahimikan. "Inay, narito na ako." Ang traffic, kaya kami natagalan. Si Dr. Stella, na may eleganteng barong dress at perpektong makeup, ay dumating na may dalang ilang designer bags. Si inay, na kunwari may sakit, ay biglang bumangon na parang walang nangyari at tumakbo upang salubungin siya sa kamay ni Doctor. Stella ay mayroong set ng pinakamahal na jamon serrano at mga kahon ng mga luxury skincare products. Ako, na may apron na may mantsa ng grasa, ay pinagmamasdan ng eksena mula sa isang sulok ng kusina. "Ay, anak ko, gaano ka katagal? Sa dami ng traffic, bakit ka nagdala ng napakaraming bagay?"
Sapat na ang pagdating mo. Hindi inalis ni inay ang kamay niya, at ang kanyang kilos ay napakamapagmahal, kaya sa isang sandali ay naramdaman ko na hindi ako bahagi ng pamilya, kundi isang empleyado na gumagamit ng kusina ng iba. Pagkatapos ay tumingin si Dr. Stella sa kusina at pumasok ng walang anumang hiya. Ate Elena, ginawa mo ba ang lahat ng mag-isa? Pasensya na talaga. Medyo natagalan ako sa pagsara ng klinik. Kailangan mo ba ng tulong sa anumang bagay? Handa na ang pagkain at hugasan na lang ang mga pinggan. Ang kanyang alok ay isang pormalidad lamang. Isang walang laman na pahayag. Nang gabing iyon, ang hapagkainan para sa Noche Buena ay inihanda ng aking pawis at luha, ngunit ang mga papuri at pagmamahal ay napunta kay Dr. Stella na nagdala ng isang sobre na may pera at mamahaling regalo. Sa harap ng mga kamag-anak, hindi tumigil si inay sa pagpuri sa kanya. Habang kumakain ako ng mga malamig na tira sa isang sulok ng kusina, naririnig ang lahat. Sa araw na iyon ay naintindihan ko. Sa bahay na iyon, ang halaga ng isang manugang ay sinusukat lamang sa pera. Ngunit ang talagang nagpabagsak at nagparamdam sa akin ng pagiging miserable ay hindi ang pagsasamantala sa aking trabaho, kundi isang insidente na yumurak sa aking pagmamalaki bilang isang ina. Isang araw, ang aking asawa ay wala dahil sa trabaho at wala akong mapag-iwanan ng mga bata. May sakit ang nanay ko, kaya hindi ko siya pwedeng hingan ng tulong. Desperado, naglakas loob ako at tinawagan si inay. Inay, pasensya na sa abala. Pero pwede mo ba alagaan ang mga bata ngayong hapon ng 3 oras lang? Please? Sa kabilang linya, narinig ko ang iritadong boses ni inay. Anak, masakit ang likod ko ngayon kaya hindi ako makagalaw. Paano ako mag-aalaga ng mga bata? Halos hindi ko na kayang alagaan ang sarili ko. Kung marami kang problema, tigilan mo na ang trabaho. Ano pa ang saysay ng pagtatrabaho ng sobra kung wala ka namang mapag-iwanan ng mga bata? Sa ilalim ng dahilan ng kanyang sakit, tumanggi siya ng diretsyo at ibinaba ang telepono. Napuno ako ng kalungkutan, ngunit wala akong magawa. Sa huli, kinailangan kong magmakaawa sa may-ari ng karinderya. Napayagan akong dalhin ng mga bata. Pinaupo ko sila sa isang nakahiwalay na mesa at nagsimulang maghugas ng pinggan. Naalala kong umiiyak ako ng lihim habang nakikita silang gumagawa ng takdang aralin sa makipot na sulok na iyon. Ngunit makalipas ang ilang araw, habang naglalakad ako malapit sa gated community ni Dr. Stella, nasaksihan ko ang isang eksena na nagpalamig sa akin. Si inay, na kunwari hindi makakilos dahil sa sakit ng likod, ay naglalaro kasama ang anak ni Dr. Stella sa parke at ginagawa niya ito ng may inggit na lakas at sigla, habang binibigyan ng merienda ang bata na may malaking ngiti. Ang pagtataksil ay nagpahinga sa akin. Ang aking mga anak ay gumagawa ng kanilang mga takdang aralin na nakasiksik sa isang karinderiya habang ang anak ni Dr. Stella ay nakatanggap ng pinakamabuting pangangalaga mula sa kanyang lola. Habang nanginginig ang aking mga binti, lumapit ako sa kanya. Pagkakita sa akin, hindi nagulat si inay, ngunit tumingin sa akin ng walang kahihiyan. Inay, hindi ba masakit ang likod mo? Ang mga anak ko ay hindi mo maalagaan. Pero ang sa isa mo pang manugang ay oo, di ba? Paano mo madiskrimina ng ganoon ang iyong mga apo? Nang harapin ko siya, nagpakawala ng desk si inay at sumagot ng may kayabangan na nagpatahimik sa akin. Ang lumabas sa kanyang bibig sa sandaling iyon ay nagbaon ng pako sa aking puso na hindi ko na kailanman maaalis. Hoy, kinukumpara mo ba ang sarili mo kay Dr. Stella? Ang batang ito ay may dugong doktor. Pinanganak na may ulo para mag-aral. Siya ay isang mahalagang apo. Hindi ka higit pa sa tagahugas ng puwet sa nursing home. Kung ano ang puno, iyon ang bunga. Ang tagahugas ng puwet ang tawag ni inay sa aking propesyon bilang isang caregiver. Ito ay isang lubos na paghamak sa akin na nagtatrabaho ng magdamag upang bayaran ang mga utang at buhayin ang aking pamilya. Sa sandaling iyon ay mayroong nabasag sa loob ko. Naintindihan ko na hindi ako nasa harap ng isang matandang tao na dapat igalang, kundi sa harap ng isang tao na imposibleng kausapin. Inay, bantayan mo ang iyong mga salita. Ang trabaho ko ay hindi nakakahiya at ang mga anak ko ay hindi mas mababa sa sinuman. Hindi ba mga apo mo ang mga anak ng manugang na hindi kumikita ng pera? Nang sigawan ko siya, galit na galit, biglang tumalikod si inay, itinutulak ang stroller ng bata. Manahimik ka. Huwag kang gumawa ng eksena sa kali at lumayas ka. Maya-maya, ang balita na pinalawak ni Dr. Stella ang kanyang klinik
at naging may-ari ng buong gusali sa Ortigas, ay lalong nagpabigat sa kapaligiran sa pamilya. Ngayon, lahat sa bahay na iyon ay sinusukat sa pera at klase sa lipunan. Si Dr. Stella, sa ilalim ng dahilan ng pagiging abala, ay hindi nagpapakita sa mga kaganapan ng pamilya. Hindi sa Pasko, ni sa kaarawan ni Inay. Hindi siya nagpapakita. Nagpapadala siya ng isang sobre na may pera at iyon na. Ngunit si Inay, sa halip na magreklamo, ay nakangiti mula tenga hanggang tenga. Ngayon, ang isang manugang na kumikita ng malaki at may magandang posisyon sa lipunan ang talagang nagpapakita ng kanyang halaga. Ano ang silbi ng pagpunta upang magtrabaho na parang isang kalabaw? Ang aking manugang, mula nang siya ay naging may-ari ng gusali, ay naglalaro sa ibang liga. Ipinagmalaki ni Inay sa harap ng mga kamag-anak, habang iwinawagayway ang sobre na ipinadala ni Dr. Stella, at ang lahat ng hirap sa pagpuno ng puwang na iyon ay napunta sa akin, ang manugang na mababa ang uri. Ayon sa lohika ni Inay, ako ay mas mababa pa sa isang katulong. Ang sobre ni Dr. Stella ang patunay ng kanyang pagmamahal sa magulang at ang aking mga patak ng pawis, ang patunay ng aking kawalang kakayahan. Ang bahay ay naging impyerno. Minsan tinawagan ako ni Dr. Stella at sinabi sa akin na may pagmamagandang loob, Ate Elena, pasensya na hindi ako nakapunta sa pagkakataong ito. Ngunit binigyan ko si Inay ng malaking bonus, kaya ipaghanda mo siya ng masarap na pagkain. At kung kailangan mo ng pera para sa abala, sabihin mo lang. Sa tuwing naririnig ko iyon, nakaramdam ako ng matinding pagnanais na ihagis ang telepono sa dingding, bagaman ang pera ay nakakapagpaikot ng lahat. Hindi ko kayang tiisin ang katotohanan ito kung saan maging sa loob ng pamilya, ang hierarchy ay itinatag ng pera at niyuyurakan ang dignidad ng tao. Kakaiba ang buhay. Kung kailan sa tingin mo ay narating mo na ang pinakamababa, malalaman mo na mayroon pang mas malalim na basement na naghihintay sa iyo. Ang negosyo ng aking asawa, na kahit paano ay nagbibigay sa amin ng ikabubuhay, ay ganap na naparalisa dahil sa krisis sa ekonomiya. Nagsimulang maghanap ng trabaho ang aking asawa bilang construction worker ng madaling araw, ngunit halos lagi siyang umuuwi na walang dala. Bukod pa rito, ang karinderiya kung saan ako nagtatrabaho ay kinailangan bawasan ang aking mga oras dahil sa kakulangan ng mga customer. Wala kaming pera para bayaran ang tuition ng mga bata sa susunod na linggo. Nagpatong-patong ang mga bills, papalapit ang due date ng credit card at zero ang bank account. Pakiramdam ko ay nalulunod ako. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Inay. Kakaiba dahil hindi siya tumatawag para kumustahin kami. Ang kanyang boses ay kakaibang masigla. Aling Elena, abala ka ba? Daan ka muna sa bahay. May napakagandang balita ako para sa iyo. Isang magandang balita? Sa isang sandali ay nagkaroon ako ng walang kabuluhang pag-asa na bibigyan niya kami ng pera. Tumakbo ako sa kanyang bahay, ngunit ang sinabi ni Inay pagpasok ko ay nagpalinglang sa akin sa aking naririnig. Pinag-iingsipan ko at sa tingin ko ay mayroon akong perpektong trabaho para sa iyo. Ang iyong hipag ay abalang-abala sa klinik kaya hindi niya kayang gawin ang lahat sa bahay. Wala siyang oras upang magluto para sa mga bata, ni maglinis o maglaba. Dahil mahusay kang magluto, paano kung pumunta ka sa mga weekend upang tulungan siya? Nanigas ako, pumunta sa bahay ni Dr. Stella upang tulungan siya. Inay, anong ibig mong sabihin? Na magtrabaho ako bilang katulong sa kanyang bahay? Nang tanungin ko, naguguluhan, nagpakawala ng test si Inay at nagpatuloy. Katulong? Ang pangit na salita. Magtulungan ang pamilya. Sabi ni Dr. Stella, ay bibigyan kanya ng 20,000 bawat buwan para sa abala. Saan ka pakikita ng ganoong pera na nagtatrabaho lang sa mga weekend? Mas komportable ito kaysa maghugas ng pinggan sa isang karinderiya at hindi masama ang pera. Bukod pa rito, mas gusto niya na isang miyembro ng pamilya ang gumawa nito kaysa sa isang estranghero. Maglaan ng buong weekend sa paglilinis, paglalaba ng damit at pagluluto para sa bahay ni Dr. Stella, ang nangiinsulto sa akin, sa halagang 20,000 lamang. Kung kukuwentahin sa oras, hindi man lang umabot sa minimum wage, at higit sa lahat ay ang aking dignidad bilang nakatatandang hipag. Paano ako pupunta sa bahay ni Dr. Stella upang magtrabaho para sa pera, Inay? Gaano man ako kailangan ng pera, hindi iyon tama. Hindi ako magiging katulong para sa kanya. Hindi ko magagawa. Nang tumanggi ako ng matatag, naging malamig ang ekspresyon ni Inay.
Dignidad? Anong dignidad ang sinasabi mo kung wala kang pambayad sa tuition ng iyong mga anak? Nagbibigay ba ng pagkain ng dignidad? Nag-aalok sa iyo ng trabaho ang iyong hipag dahil alam niyang nahihirapan ka at sa halip na magpasalamat ay nagpakitang gilas ka. Tinatalikuran mo ang ginto na pagkakataon. Isang pagkakataon? Hindi ito pagkakataon. Ito ay isang kahihiyan. Ngunit ang katotohanan na wala akong alam ang 5,000 para sa tuition ng aking anak sa susunod na araw ay nagbigkis sa akin. Kung sasabihin ko kay Mang Tonyo, mag-aalala lang siya at hindi ako makahingi ng pera sa aking pamilya. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakita ang mga mukha ng aking mga anak. Sa huli, kinuyom ko ang aking mga labi at yumuko. Sige, gagawin ko. Nang weekend na iyon ay nagtungo ako sa kondo ni Dr. Stella na may mabigat na puso na parang isang bilanggo. Pinindot ko ang doorbell. Nang buksan niya ang pinto, ang bahay ay magulo. Mga laruan ng bata na nakakalat sa sahig. Ang lababo ay puno ng maruming pinggan at basang damit na may amoy kulob sa sampayan. Hello, Ate Elena! Salamat sa pagdating. Kamakailan, sa pagpapalawak ng klinik, wala na akong oras para sa anumang bagay at ang bahay ay magulo. Maayos akong sinalubong ni Dr. Stella, ngunit sa kanyang tingin ay mayroong kislap ng pagiging superior. Isinuot ko ang apron at tahimik na nagsimulang maglinis. Sa simula ay tila nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala. Ate Elena, pasensya na, napakadumi ng lahat. Kasi hindi ko na kaya. Ipaghahanda kita ng kape. Ngunit ang pagkakasala na iyon ay tumagal lamang ng unang linggo. Habang ako ay pumupunta bawat weekend upang asikasuhin ang mga gawain, nagsimulang ituring ako ni Dr. Stella bilang isang empleyado. Nangyari ito noong ikalawang weekend. Nililinis ko ang amag sa banyo, pinagpapawisan ng husto. Pagkalabas, nakahiga si Dr. Stella sa sofa na nanonood ng K-drama at sinabi niya sa akin nang walang pakialam. Ate Elena, hindi mo nalinis ng maayos ang ref noong nakaraan. Ang mga Tupperware ay may mga tira-tirang sarsa at kinailangan kong linisin muli. Ngayon, mag-ingat ka ng kaunti please. Nakaramdam ako ng panginginig sa aking mga kamay na may guwantes. Nagtatrabaho ako para sa pera. Oo, ngunit hipag pa rin niya ako. Hindi katanggap-tanggap ang kanyang tono. Ah, sige. Pasensya na, hindi ko napansin. Lilinisin ko ulit. Nilunok ko ang galit at sumagot, ngunit lalo pa siyang umabuso at nagsimulang magdagdag ng mga gawain. At sa linggong ito, labhan mo rin ang mga kumot. Ilagay mo lang sa dryer. Wala lang iyan. Ah, at nagustuhan ng mga bata ang inihanda mong chicken adobo. Gusto ba nila ng marami? Maghanda ka pa ng ilang pulutan. Sabi niya. Please. Ngunit tunog utos ito. Ginugol ko ang buong weekend bilang katulong sa kanyang bahay. Naglaba ako ng 3 beses. Nilinis ang sahig na nakaluhod at nagtagal ng maraming oras sa kusina na naghahanda ng pulutan nang hindi man lang nakakatuwid ng likod kahit isang sandali. At sa kabila ng lahat, hindi man lang ako pinasalamatan ni Dr. Stella na natili siyang nakahiga sa sofa na tinitingnan ang kanyang phone na parang normal lang. Sa oras ng pagkain, hindi man lang pumasok sa kanyang isip na ipaghanda ako ng pagkain. Nagbukas siya ng isang food delivery app at bumulong sa sarili. Naku, gutom. Ano ang o-orderin ko? Ate Elena, may gusto ka ba? Ah, dahil abala ka, o-order ako ng pizza para mabilis kang makakain. Sige. Kumain ako ng malamig at tuyong pizza sa isang sulok ng mesa sa kusina na may buhol sa aking lalamunan. Habang si Dr. Stella at ang kanyang mga anak ay nakaupo sa malaking dining table na kumakain ng sushi at iba pang pagkain sa restaurant, nagtatawanan ng malakas. Pakiramdam ko ay hindi ako nakikita. Sa halagang ₱20,000, kailangan kong tiisin ang ganitong trato. Napuno ako ng pagkaawa sa sarili, ngunit sa pagkakita ng ₱20,000 na naipasok sa aking account at sa pag-iisip na sa halagang iyon ay mababayaran ko ang tuition ng aking mga anak, muli akong nagtungo sa kondo ni Dr. Stella tuwing weekend na nakakaramdam ng matinding kalungkutan. Isang araw, habang naghuhugas ako ng pinggan, narinig ko si Dr. Stella na nakikipag-usap sa telepono sa likod ko. Oo, nanay. Hindi ako kumuha ng katulong. Sabi ko, papuntahin ko ang hipag ko. Kailangan niya ng pera, kaya pareho kaming makikinabang. Kung kukuha ako ng naglilinis,
Kailangan ko pa siyang bantayan. Nag-aalala kung may mawawala. Sa hipag ko, wala akong ganoong pag-aalala. Bukod pa rito, binibigyan ko siya na parang bonus. Na parang bonus. Sa pagkarinig ko niyon, muntik nang mahulog ang plato. Hindi ako itinuring ni Doktor Stella na pamilya, kundi isang pinagkakatiwalaang katulong, mura at ligtas. Ate Elena, pagkatapos mong maghugas, punasan mo ang alikabok sa mga bintana ng balkonahe. Sa polusyon nitong mga nakaraang araw, puno ng dumi. Ibinaba ni Doktor Stella ang telepono at inatasan ako ng isa pang trabaho na parang walang nangyari. Pigil ang aking luha at nagtungo ako sa balkonahe. Habang nililinis ko ang mga bintana, nakita ko sa labas ng bintana ang masayang pamilya na lumabas para maglakad-lakad. Nais ko ring makipaglaro sa aking mga anak, magluto ng masarap na pagkain kasama ang aking asawa, magpahinga. Nangingilid ang luha sa aking mga mata, ngunit nilunok ko ang mga ito. Nanalig ako na matatapos din ang kahihiyang ito balang araw, ngunit ang pang-aabuso ni Dr. Stella ay hindi tumigil doon. Sabi nila, kung ang kabaitan ay pinahaba, ito ay nagiging karapatan. Dahil ginagawa ko ang aking trabaho ng walang reklamo, nagsimulang labis na lumampas si Dr. Stella sa mga limitasyon. Matapos ang ilang buwan ng walang tigil na trabaho sa nursing home, karinderya at sa kondo ni Dr. Stella sa mga weekend, sumuko ang aking katawan. Lumipas ang ilang araw na nakahiga ako sa kama na nakatingin sa kisame habang ang mainit na luha ay dumadaloy sa aking unan. Sa halagang 20,000 lamang, sirang-sira ang katawan ko at yurak ang dignidad ko. Gumawa ako ng desisyon. Hindi na, kung masira ang katawan ko, sino ang mag-aalaga sa mga anak ko? Hindi ko na gagawin iyon. Nang weekend na iyon, pagkapasok ko pa lang sa pintuan ni Dr. Stella, sinabi ko sa kanya ng matatag, Ate Stella, ngayon ang huling araw ko. Hindi ako maayos, hindi ko na kaya. Nang marinig ang aking mga salita, nanlaki ang kanyang mga mata at, sa halip na mag-alala para sa akin, nagalit siya. Ano, Ate Elena? Anong sinasabi mo? Ganoon lang bigla. Mahirap nang makahanap ng kapalit ngayon. Paano mo ako iiwan na lang basta-basta? Sa laki ng pangangailangan mo, isusuko mo ang alabang 20,000? Ang kanyang ugali, na inuuna ang kanyang sariling kaginhawaan kaysa sa aking kalusugan, ay tuluyang nagtapos sa kaunting pagpapahalaga ko sa kanya. Mabuti ang pera, ngunit mas mahalaga ang kalusugan. Mas malaki ang gagastusin ko sa doktor. Pasensya na, ngunit maghanap ka na lang ng iba. Tumalikod ako para umalis. Ngunit humarang siya sa aking daan at, na may ekspresyon ng matinding pagkabukas palad, ay nag-alok ng isang hindi kapani-paniwalang mungkahi. Teka, Ate Elena, pakinggan mo ako, pinag-isipan ko. Dahil napakarami mong trabaho, tataasan ko ang suweldo mo sa 40,000. Ano sa tingin mo doble? 40,000? Sa totoo lang, sa isang sandali ay nag-alinlangan ako sa halaga, ngunit nang makita ko ang makasariling kislap sa kanyang mga mata, nalaman ko, walang libre sa buhay na ito. Hihingi pa siya ng kapalit, ngunit may isang kondisyon. Hindi naman ito kung anuman. Dahil maaga ka namang gumising, maaari kang dumaan sa umaga sa mga weekday at ipaghanda ng almusal ang aking asawa at mga anak. Kamakailan, nag-aaral akong mag-yoga at wala akong oras. Sapat na ang tsamporado at tuyo. Madali lang, di ba? Sa totoo lang, Ate Elena, sa iyong CV, saan ka pakikita ng 40,000 ng ganoon kadali? Mas maganda ang pumunta sa mainit na kondo ng iyong hipag upang maghanda ng almusal kaysa maghugas ng pinggan sa isang karinderiya na iba. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Hindi lang ang paglilinis tuwing weekend. Ngayon ay kailangan ko ring pumunta upang maghanda ng almusal sa mga weekday at ang tono na iyon na binabanggit ang aking CV at tinatrato ako bilang isang empleyado ng karinderya. Hindi ako nakikita ni Dr. Stella bilang pamilya, kundi bilang murang paggawa na maaaring bilhin ng pera, maghanda ng almusal. Ate Stella, nababaliw ka na ba? Katulong mo ako. Huwag kang lumampas sa linya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ano ang tingin mo sa akin? Nang sigawan ko siya ng galit. Bumuntong hininga siya nang may paghamak at nag-cruise ng mga braso. Ay, Ate Elena, huwag ka namang ganyan. Iniaalok ko iyan sa iyo na iniisip ka ni hindi mo nga mabigyan ng pera ang nanay mo at napakataas ng iyong pagmamalaki. Sa totoo lang, sa iyong kakayahan ay hindi ka makakahanap ng ganoong komportable at mataas na suweldo na trabaho. Pinaboran kita.
pero wala kang utang na loob. Kung ayaw mo, hayaan mo na. Hindi ako kinakapos sa tao. Ang kanyang pagiging walang hiya ay nagpanginginig sa akin sa galit. Hindi na sulit na makipagtalo. Tumakbo ako palabas ng kanyang bahay. Sa salamin ng elevator, ang mukha ko ay namumula sa galit. Sumumpa ako na hindi na ako muling tatalampas sa bahay na iyon at bumalik ako sa amin ngunit hindi pa tapos ang aking pagdurusa. Marahil ay tumakbo si Dr. Stella upang sabihin kay inay ang lahat at sa isang napakabaluktot na paraan na ginagawang isang manugang na mapag-imbot at hindi alam ang kanyang lugar. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap ako ng utos mula kay inay. Pumunta ka sa bahay ngayong weekend. Agad-agad. Sinabi ko sa iyong hipag na pumunta rin. Kailangan nating magkaroon ng family meeting. Family meeting? Maganda ang tunog, ngunit alam kong ito ay isang dahilan para atakihin ako. Ayaw kong pumunta, ngunit kung hindi ako pupunta sila sa bahay ko. Kaya, nag-aatubili, sumama ako kay Mang Tonyo noong Sabado ng hapon. Tense ang kapaligiran sa sala ni inay. Nakaupo si inay sa pangunahing silya na nakatingin sa akin na may masamang tingin. Sa kanyang tabi, si Dr. Stella, na nakayuko ang ulo, ay nagkunwaring siya ang pinakanasaktan na biktima sa mundo. Si Kuya Ruel ay nakatingin sa kanyang phone na naiinip. Pagkapasok namin ni Mang Tonyo, nagsimulang sumigaw si inay. Umupo kayo! Nawala ka na ba sa katinuan? Inaalok ka ng hipag mo ng ganoong kalaking pera para tulungan ka at sa halip na pasalamatan siya na nakaluhod, gumagawa ka ng eksena. Tinatalikuran mo ang swerte kapag lumalapit ito sa iyo. Lumaki na ang ulo mo. Napatawa ako. Inay, hindi iyon tulong. Tinatrato niya ako bilang katulong. Hipag niya ako. Paano ako pupunta sa bahay niya para maghanda ng almusal kapalit ng pera? Nang magreklamo ako, nagpakawala ng desk si inay at itinuro ako. Katulong? Anong kabalastugan? Iyan ay isang suwerteng trabaho na ipinaglalaban ng iba. At ikaw? Sa umaga, pagkatapos ihatid ang mga bata sa eskwelahan, wala ka bang gagawin? Hindi. Ano ang mahirap sa pagpunta para maghanda ng tsamporado? At nagrereklamo ka pa. Abala ang iyong hipag. Akala mo ay tinutulungan mo siya at ang oras ko. Kailangan ko ring maghanda para pumunta sa nursing home, alagaan ang aking mga anak. Ngunit para kay inay, ang aking oras ay walang halaga. Pagkatapos ay namagitan si Dr. Stella na may matamis na boses. Inay, kumalma ka. Medyo immature lang kasi ang hipag ko. Naiintindihan ko siya. Dahil puro mabigat na trabaho lang ang ginawa niya, siguro ay mayroon siyang complex. Iniaalok ko iyan sa kanya na may pinakamabuting intensyon, ngunit nasasaktan ako na mali ang interpretasyon niya. Complex? Mabuting intensyon? Bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay nagpapawala ng aking pasensya. Naramdaman ko na ang aking asawa sa tabi ko ay kinuyom ang kanyang mga kamao. Pinipigilan din niya ang kanyang sarili. Si Kuya Ruel, na tahimik lang hanggang noon, ay sumali rin. Ate Elena, sumusobra ka na. Gusto lang tulungan ng asawa ko na may kaunting pera at ginagawa mo itong baluktot. Sa totoo lang, sa iyong CV, saan ka pakikita ng ganoong pera? Silang dalawa, mag-asawa, ay nagkaisa upang hamakin ako. Malapit na akong sumabog. CV? Para sa inyo, pera lang ang mahalaga, di ba? Kung wala kang pera, hindi mo man lang karapat-dapat ang respeto ng pagiging pamilya. Ako ang katulong sa bahay ninyo. Inay, hindi ko na kaya. Hinihingi ko ang pasensya ng mga taong ito. Tumayo ako at sumigaw. Si inay, hindi nagpaiwan, ay tumayo rin. Pasensya na? Sino ang dapat mag-sorry kanino? Dapat kang nakaluhod na humihingi ng tawad at naglakas loob ka pang magtaas ng boses. Sa tingin mo, dahil nasa harap ka ng iyong biyenan, magagawa mo ang gusto mo? Umupo ka ngayon din. Ang hangin sa sala ay nanigas. Ang sigaw ni inay ay nagpapanginig sa mga salamin ng vitrine. Tumayo si Mang Tonyo upang pakalmahin ako, ngunit sa sandaling iyon si inay, na wala sa sarili, ay lumapit sa akin. Ngayon ay lilinawin natin ang lahat. Titingnan ko kung saan nanggagaling ang iyong kayabangan at tuturuan kita ng kagandahang asal. Sa kanyang mga mata ay mayroong nakamamatay na galit. Bahagyang nakangiti si Dr. Stella habang nag-enjoy sa eksena. Paano matatapos ang nakakasakal na family meeting na ito? Ang popular na paglilitis na ito laban sa akin, ang kapaligiran sa sala ni inay, tensyonado tulad ng tali ng pana, ay tila malapit ng sumabog.
Ang galit na tingin ni inay ay nagpapaso sa akin at si Dr. Stella at Kuya Ruel ay pinagmamasdan ako mula sa itaas na parang mga hukom na nakakrus ang mga braso. Naramdaman ko ang kamao ni Mang Tonyo na nakaupo sa tabi ko, mahigpit na nakakuyom hanggang sa pumuti. Ngunit wala na akong atrasan. Inay, may nasabi ba akong hindi totoo? Tinatrato ako ng iyong anak bilang katulong na 20,000 at kailangan kong tiisin iyon. Mayroon din akong pagmamalaki at dignidad. Nang sumagot ako ng nanginginig ngunit matatag na boses, si inay ay tumawa ng walang paniwala at nanamumula ang mukha sa galit. Sumigaw, pagmamalaki. Huwag mo akong patawanin. Anong pagmamalaki ang mayroon ka na wala kang maibagsak na patay? Tinatalikuran mo ang kapalaran kapag tinatawagan ka at naglakas loob ka pang magtaas ng boses. Ang sigaw ni inay ay tila nagpapanginig sa mga baso sa vitrine. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi rin ako tumahimik. Sumabog ang pait na pinigil ko ng napakatagal. Hindi ito swerte. Kahihiyan ito. Alam mo ba ang sinabi ng iyong anak? Binanggit niya ang aking CV at minamaliit ang aking trabaho. Alam mo kung gaano ako kahirap magtrabaho para mabayaran ang mga utang at mapalaki ang aking mga anak. Paano mo ako hihilingin na tiisin ang kahihiyang iyon? Wala ka man lang ba kahit kaunting awa sa akin? Sa aking mga salita, biglang tumayo si inay. Napakababala ng kanyang ugali na tila susugod siya sa akin. Paano ka naglakas loob na sagutin ako? Kinukumpara mo ba ang sarili mo kay Dr. Stella? Siya ay isang doktor na nagliligtas ng buhay gamit ang kanyang mahahalagang kamay at ikaw ay isang babae na sumira sa kanyang asawa at pamilya. Hindi mo alam ang iyong lugar at naglakas loob kang pantayan ang kanyang antas. Galing ka sa dukha, naiintindihan mo ba? Isang babae na sumira sa kanyang asawa. Ang mga salitang iyon, tulad ng isang sumpa, ay isang matalim na kutsilyo na tumimo sa aking dibdib. Bakit kasalanan ko kung bumagsak ang negosyo ng aking asawa? Sino ang nagtrabaho ng husto hanggang sa maging magaspang ang kanyang mga kamay para mabayaran ang mga utang, sa halip na pasasalamat? Isang sumpa, inay, sumusobra ka na. Anong nagawa ko para maranasan ito? Sigaw ko. Galit na galit. At sa sandaling iyon, ang kamay ni inay ay humampas sa hangin. Isang malakas at matinis na tunog at biglang umikot ang aking ulo. Lahat ay nangyari ng napakabilis kaya higit sa sakit ay nakaramdam ako ng kakaibang pagkalito. Isang sandali makalipas, isang nag-aapoy na init ang umakyat sa kaliwang pisngi ko. Isang katahimikan ang bumaba sa sala. Nagulat ako kaya hindi ko man lang tiningnan si inay. Nanigas ako. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang ekspresyon ni Dr. Stella. Tinatakpan niya ang kanyang bibig na kunwari nagulat, ngunit ngumiti ang kanyang mga mata. Ito ay isang mapang-asar na ngiti na tila sinasabi, karapat-dapat ka. Sa sandaling iyon ay mayroong nabasag sa loob ko. Tapos na. Tapos na ang nakakalason na relasyon na ito. Habang hawak ko ang aking pisngi, nanginginig, narinig ko ang malakas na kalabog sa tabi ko. Anong ginagawa mo? Si Mang Tonyo. Ang aking asawa, isang lalaking kilala sa kanyang pagiging mahinahon at hindi kailanman sumasalungat sa kanyang nanay, ay sinipa ang mesa ng buong lakas at tumalon. Nawasak ang prutasan at gumulong ang mga mansana sa sahig. Ang mga mata ni Mang Tonyo ay namumula na tila luluhan ng apoy. Inay, sinaktan mo ang asawa ko. Anong nagawa niya para maranasan ito? Ang sigaw ni Mang Tonyo ay nagpaatras kay inay, ngunit agad niyang nabawi ang kanyang sarili at hinarap siya. At naglakas loob kang sigawan ng iyong ina. Ang walang pinag-aralan na ito ay hindi gumagalang sa kanyang biyenan. At inaasahan mo na mananatili akong nakatunganga? Gumising ka para ipagtanggol ang ganoong babae. Ang iyong negosyo ay nabangkarote at ngayon ay namumuhay ka ng ganoon. Sa mga salita ng kanyang ina, nagpakawala ng mapait na tawa si Mang Tonyo at, na may nakakatakot na ekspresyon, ay tiningnan ang kanyang ina at ang mag-asawang kapatid. Nabangkarote ang negosyo ko. Kasalanan ko iyon. Wala siyang kinalaman. Sa katunayan, nang ako ay nalulunod sa utang, hindi siya tumakas. Nagtrabaho siya ng husto upang buhayin ang aming pamilya. Siya ang aking tagapagligtas. Ang babaeng ito na inyong hinahamak ay 100,000 beses na mas mahalaga kaysa sa inyong napakagaling na manugang na doktor. Ang boses ni Mang Tonyo ay halos isang sigaw ng sakit. Nang marinig ko siya, nawala ang sakit ng sampal at sumikip ang aking puso. Umiyak lang ako. Tonyo, kumalma ka. Baka matakot si inay.
Namagitan si Kuya Ruel at pinadilatan siya ni Mang Tonyo. Pareho lang kayo. Katulong ba ninyo ang asawa ko? Binibigyan ninyo siya ng 20,000 at tinatrato ninyo siya bilang katulong at nagtatawanan pa kayo? Nakita ko kayo. Nakita ko ng malinaw kung paano tumawa ang asawa mo habang sinasampal ang asawa ko. Si Dr. Stella, pagkarinig niyon, ay namutla at tumanggi sa kanyang mga kamay. Ngunit huli na ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Mang Tonyo ang aking kamay at tinulungan akong tumayo. Napakahigpit ng kanyang hawak kaya masakit, ngunit ang kanyang init ang tanging suporta na humahawak sa akin. Umalis na tayo, Elena. Hindi na natin kailangang tiisin ang miserableng trato na ito. Si Mang Tonyo ay huling humarap sa kanyang ina at sinabi sa kanya ng malamig, Inay, hindi, Ginang, ngayon tulad ng nais mo, manatili ka sa iyong mayamang manugang at sa iyong anak na CEO at maging masaya magpakailanman. Wala na tayo sa iyo, para sa iyo. Huwag mo na kaming hanapin. Ni kailanman, putol na ang lahat ng ugnayan. Ano? Sisirain mo ang relasyon mo sa iyong ina para sa babaeng iyon? Sigaw ni inay at bumagsak sa sahig na umiiyak nang walang tigil, ngunit hindi man lang lumingon si Mang Tonyo. Inilabas niya ako ng bahay. Ang malakas na pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw at kasama nito ang impyerno ng pamilya na iyon ay sa wakas natapos. Habang bumababa kami sa elevator, hindi binitawan ni Mang Tonyo ang aking kamay. Pagkapasok namin sa UV Express, ipinahid niya ang kanyang ulo sa manibela at umiyak na parang bata. Pasensya na, Elena. Pasensya na talaga. Dahil sa akin, dahil sa pagiging walang silbi ko, kinailangan mong pagdaanan ito. Pasensya na. Niyakap ko rin siya at umiyak kasama niya. Hindi ito iyak ng kalungkutan. Bagaman nasaktan ako, ang katotohanan na ang aking asawa, na tila hindi kailanman kakampi sa akin, ay ipinagtanggol ako ng napakatatag, at ang pakiramdam ng paglaya, sa wakas na makalayo sa bangungot na iyon, ay nagpaiyak sa akin ng ginhawa. Hinarang ni Mang Tonyo ang mga numero ng buong pamilya niya at hiniling sa akin na gawin din iyon. Sa pera ng piyansa at isang maliit na pautang, lumipat kami sa isang lugar na 2 oras ang biyahe mula sa kanilang bahay. Halos patago, bagaman ito ay isang maliit na apartment na inuupahan. Ang unang gabi doon ay ang pinakatahimik at pinakamatamis sa aking buhay. Hindi na ako kailangang pumunta tuwing weekend sa bahay ni inay upang tiisin ang kanilang mga tingin o ang paghamak ni Dr. Stella. Sabi nila, mapili ang kapalaran, hindi ba? Nang tumakas ako sa bahay ni inay matapos ang sampal na iyon, hindi ko kailanman naisip nangingiti sa akin ang buhay. Nanalig lang ako sa pakiramdam ng kalayaan sa pagtakas mula sa impyerno na iyon. Ngunit makalipas ang 2 taon na pagputol ng ugnayan, ang buhay ni Mang Tonyo at ako ay nagbago ng 180 degrees. Tama na ang buong mundo ay nalubog sa kaguluhan ng pandemya at lahat ay nagrereklamo ng pabiro. Nakakuha ng milagrosong pagkakataon ng asawa ko. Dahil mas matagal ang pananatili ng mga tao sa bahay, dumami ang demand sa furniture making at home renovation. Si Mang Tonyo ay laging madaling matuto at tapat. Hindi siya kailanman nanloloko sa mga materyales at sa wakas ay nagsimulang magbunga ang kanyang katapatan. Nagsimula siya sa maliliit na pag-aayos sa kapitbahayan. Ngunit dahil napakabusisi ng kanyang trabaho, nagsimulang kumalat ang balita. Sa mga Facebook groups ng mga ina at grupo ng mga kapitbahay, siya ay inirerekomenda bilang isang tapat na propesyonal. Isang gintong kamay. Biglang napuno ang kanyang schedule para sa susunod na 6 na buwan. Hindi tumitigil ang pagtunog ng phone ni Mang Tonyo at nakapagtrabaho siya ng 3 proyekto ng sabay-sabay. Isang gabi, huli na umuwi ang aking asawa mula sa trabaho at mula sa bulsa ng kanyang maalikabok na overalls. Inilabas niya ang isang lukot na passbook at ibinigay sa akin. Elena, tingnan mo, ito ang kita ngayong buwan. Binuksan ko ito ng walang gaanong pag-aalala at muntik na akong mahulog. Sa passbook ay mayroong isang halaga na hindi lamang sapat upang bayaran ang lahat ng aming utang, kundi mas malaking pera kaysa sa nakita ko sa aking buhay. Binilang ko ang mga zero ng paulit-ulit, hindi makapaniwala. Tiningnan ko ang aking asawa na nagulat. Tonyo, saan galing ang lahat ng perang ito? Talaga bang nabayaran na natin ang lahat ng utang? Hindi na ba tayo tatawagan ng mga nagpapautang? Pinunasan ni Mang Tonyo ang aking mga luha gamit ang kanyang magaspang na kamay at ngumiti. Oo naman, at may sobra pa tayo. Ngayon ay mamumuhay na tayo ng parang mga hari. Babayaran ko ang lahat ng taon ng pagdurusa mo. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin at sa pananatili mo sa tabi ko. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak.
Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng emosyon at pasasalamat. Ginawa ni Mang Tonyo ang kanyang kumpanya na isang sole proprietorship at nagbukas ng isang maayos na shop. Hindi na ako kailangang magtrabaho sa nursing home o sa karinderiya. Gumawa ako ng calling card bilang operations manager ng kumpanya ng aking asawa at nagsimulang mag-enjoy sa mga eleganteng tanghalian. Naging ginang ako at ang pinakamalaking pagbabago ay ang aming bahay. Lumipat kami sa isang luxury townhouse sa Ayala, Alabang na lagi naming pinapangarap. Mula sa malaking bintana ng sala ay nakikita ang isang lawa at marble ang sahig. Para sa aming pamilya, ang bahay na iyon ay isang palasyo. Sa araw ng paglipat, pagkatapos maglinis ng husto, nakita ko ang aking mga anak na tumatakbo sa sala na sumisigaw ng kagalakan at naramdaman ko na mayroon na ako ng lahat. Nanay, may sarili na kaming kwarto. Habang naririnig ko ang kanilang tawanan, tumayo ako sa tabi ng bintana at gumawa ng isang pangako. Hindi na muli. Babalik ako sa miserableng buhay na iyon ng nakaraan. Ipakikita ko sa mga taong nang iinsulto sa amin kung gaano kami kaganda ng buhay. At ang pinakakakaiba ay habang kami ay umuunlad, sila, ang aking pamilya, ay bumalik ang ulap at bumagsak ang ulan. Si Dr. Stella, na pinatibay ng tagumpay ng kanyang klinik, ay umutang ng malaki upang bilhin ang buong komersyal na gusali sa isang bagong business district. Ang plano niya ay mamuhay sa mga upa, ngunit sa pandemya, nagsimulang magsara ang mga establisimento at naiwan siyang walang laman ang gusali. Ang tanging lumalabas doon ay alikabok, at ang mga interes sa pautang ay lumaki na parang snowball. At ang pinakamasama sa lahat ay upang subukang malutas ang hindi kayang bayaran na utang gamit ang kita ng klinik, pumasok siya sa mga high-risk na pamumuhunan tulad ng stocks at crypto na halos loterya. Kumalat ang balita na sa pagtatangkang malutas ang isang hindi kayang bayaran na utang gamit ang kita ng klinik, nawala niya ang lahat ng natitirang sentimo. Tinawagan ako ng isang kakilala mula sa lumang kapitbahayan na tuwang-tuwa upang sabihin sa akin, "Ate, narinig mo na ba? Si Dr. Stella, ang mapagmataas na doktor na iyon. Nabangkarote! Nawalan ng milyon-milyon sa stock market. Nagpunta ang mga nagpapautang sa klinik upang gumawa ng gulo. Si inay ay natapos sa ospital na inatake sa nerbiyos. Sirang-sira ang pamilya. Nang marinig ko ito, higit sa kagalakan, nakaramdam ako ng takot. Naisip ko na talagang umiiral ang karma. Ang naghahasik ng hangin ay umaani ng bagyo. Binabayaran niya ng lubos ang pagtrato sa akin bilang katulong at ang paghamak sa akin. Kumalat ang chismis na nawalan ng labis na buhok si Dr. Stella dahil sa stress kaya gumagamit siya ng wig. At si Kuya Ruel, ang CEO, ay malapit nang masuspinde sa kanyang kumpanya dahil sa patuloy na tawag ng mga nagpapautang. Ang kanyang prestihiyosong mga titulo ay naging tali sa leeg. Noon naalala ni inay ang kanyang panganay na anak na pinalayas niya sa bahay. Marahil ay nalaman niya sa kung saan na napakaganda ng aming buhay. Nagsimula akong makatanggap ng mga tawag mula sa mga nakablock na numero o hindi kilalang numero. Sa simula ay sinagot ko ng hindi alam kung sino, ngunit sa kabilang dulo ay narinig ko ang isang pamilyar at hindi kanais-nais na boses. "Diga Elena, ako ito, ang biyenan mo. Naririnig mo ba ako?" Kumabog ang aking puso at nalamigan ang aking likod, ngunit nanatili akong kalmado. Huminga ako ng malalim at ibinaba ang telepono nang walang sinasabi at agad itong hinarang. Sinabi ko ito kay Mang Tonyo at huminga siya. "Mabuti ang ginawa mo. Sa anong mukha siya tatawag ngayon? Nalaman na ba niyang pinalitan namin ang aming numero at nag-imbestiga na siya?" Kaawa-awa. Lumabas na matagal nang hinahanap ni inay ang aming kontak. Nagtatanong sa dating landlord, sa dating suppliers ni Mang Tonyo. Malinaw na si Dr. Stella dahil sa pagmamalaki ay hindi naglakas loob na direktang makipag-ugnayan sa amin at ginagamit niya siya upang subukang makipag-ugnayan sa amin. Sigurado na si Dr. Stella na nakaupo sa isang inuupahang silid ay pinipilit siya. "Nanay, sinabi sa akin na maganda ang takbo ng buhay ni Tonyo. Tawagan mo siya at hingan mo ng pera. Pamilya niya tayo. Hindi niya tayo iiwan. Siya ang panganay mong anak." Malinaw na naiisip ko siya, ngunit ayaw kong sumagot. Naalala ko ang lahat ng kahihiyang dinanas ko, hindi ko sila bibigyan ng kahit isang sentimo. Minsan, sa gabi, sa kama, bumabalik sa isip ko ang mga alaala ng nakaraan. Mga weekend na naglilinis sa bahay ni Dr. Stella,
Ibinebenta ang aking dignidad sa halagang 820,000, Tonyo. Talaga bang nagawa natin ano? Siniko ko ang aking asawa at siya, na medyo antok, ay niyakap ako at ipinahid ang kanyang ulo sa aking braso. Oo, salamat sa iyo, mahal kita. Nais ko lang na ang kapayapaan at kaligayahan na ito ay hindi kailanman masisira at na ang mga taong iyon, ang aking pamilya, ay hindi na muling magpapakita sa aming buhay. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng salitang hiya? Ito ay ang kakayahang makaramdam ng kahihiyan. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan ko na may mga taong ipinanganak na walang hiya tulad ni Dr. Stella at Kuya Ruel. Sa araw na iyon, napakaganda ng panahon. Maaga umalis ang aking asawa para magtrabaho at ako, pagkatapos ihatid ang mga bata sa eskwelahan, ay tahimik na naglilinis ng bahay. Habang nakabukas ang mga bintana, sumasayaw ang mga kurtina sa simoy ng hangin at sumisikat ang araw sa sala. Ito ang kaligayahan. Naisip ko, nilagay ko ang paborito kong musika at handa nang mag-enjoy ng kape nang biglang tumunog ang doorbell ng intercom. Ding dong! Hindi ako nag-expect ng package. Sino kaya? Tiningnan ko ang monitor at muntik nang mahulog ang tasa mula sa aking mga kamay. Ang mga mukha na nakita ko ay ang mga tao na ayaw kong makita kahit sa aking pinakamasamang bangungot. Ang mga tao na nais kong burahin mula sa aking buhay, magpakailanman ay si Dr. Stella at Kuya Ruel, at ang kanilang hitsura ay nakakaawa. Si Dr. Stella, na dati ay parang kinuha mula sa isang display window ng luxury store, ay nakasuot ng lumang t-shirt at magulo ang buhok. Mayroon siyang maitim na bilog sa ilalim ng mata at maputla ang balat. Kung nakita ko siya sa kalye, hindi ko siya makikilala. Si Kuya Ruel, ganoon din. Ang CEO ng tech startup na laging nakadamit ng maayos. Nakasuot siya ng maruming jacket at nakayuko. Nagsimulang lumakas ang tibok ng aking puso at nalamigan ng aking mga kamay. Paano nila kami nakita? Itinago iyon ni Mang Tonyo. Sino iyan? Tanong ko sa intercom na sinubukan kong itago ang panginginig ng aking boses. Inilapit ni Dr. Stella ang kanyang mukha sa kamera at sinabi ng umiiyak. Ate Elena, ako ito, si Stella. Pakiusap. Pagbuksan mo kami. Wala kaming mapuntahan. Pakiusap. Ate Elena. Ang kanyang pagtawag sa akin ng Ate Elena ay nagpatayo ng balahibo sa akin. Nasaan na ang pagmamataas ng taong iyon na tinatrato ako bilang katulong na 20,000? Nag-alinlangan ako saglit. Maaari kong tawagan ng security guard para paalisin sila. Ngunit alam kong kung paalisin ko sila ay babalik sila. Sige, tapusin na natin ito minsan. At para sa lahat, huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Pagkabukas, dali-dali silang pumasok na parang mga hayop na hinahabol at lumuhod sa harap ko. Ate Elena, pasensya na talaga. Nagkamali ako ng hindi mapapatawad. Iligtas mo ako, please. Si Dr. Stella ay kumapit sa aking pantalon at nagsimulang umiyak ng walang tigil. Si Kuya Ruel, sa tabi niya, na nakayuko ang ulo, ay bumulong, Ate Elena, wala akong mukha upang tingnan ka. Kakaiba ang sitwasyon. Higit sa kasiyahan, nakaramdam ako ng kapaitan ng makita kung gaano kalaki ang kaya ng pera na humamak sa isang tao. Paano ninyo kami nahanap? Hindi namin sinabi sa kahit sino na lumipat kami, tanong ko ng malamig. Sumagot si Dr. Stella sa pagitan ng pag-iyak. Si Inay iyon. Nag-hire siya ng pribadong investigador. Alam na namin na nakatira kayo dito sa loob ng ilang araw, ngunit hindi kami naglakas loob na pumunta. Ngayon ay nagpunta ang mga nagpapautang sa klinik at gumawa ng gulo at kinailangan naming tumakas. Ate Elena, gusto ko talagang mamatay. Isang pribadong investigador, ang pagka-obses ni Inay ay walang hangganan. At ano ang gusto nyo? Hindi lang kayo nagpunta para mag-sorry, di ba? Sa aking tanong, sinulyapan ako ni Dr. Stella at, sa halos hindi marinig na boses, ay inihayag ang kanyang tunay na intensyon. Ate Elena, pwede mo ba kaming pahiramin ng 5 milyon para makaraos o ireto? 5 milyon, kahit magkano. Kung hindi namin mabayaran ang interes ngayon din, mawawala ang klinik at makakasama ako sa listahan ng mga may utang. Ang negosyo mo ay napakagaling. Marami kayong kinita. Pamilya tayo. Pakiusap. I-5 milyon? Hihingi ng 10 milyon sa akin? Ang taong tinatrato niya bilang katulong na 20,000? Stella,
Nawala ka na sa katinuan. Kailan pa tayo naging pamilya? Naaalala ko pa rin ang ekspresyon mo, 2 taon na ang nakakaraan. Nang sampalin ako ni inay, naaalala ko ng malinaw. Nang trinatrato ninyo akong katulong, nagtatawanan kayo, at ngayon ay lumalapit ka para humingi ng pera? May hiya ka ba o wala? Nang sabihin ko sa kanya ang lahat ng ito, kumapit siya sa akin na mas lalo pang umiyak. Ate Elena, noon, wala pa akong 2 daliri sa noo. Baliw ako. Ibabalik ko ang lahat. Babayaran ko ang interes. Pakiusap. Tulungan mo ako minsan. Isipin mo ang mga anak ko. Wala silang makain. Sa pagbanggit ng mga bata, nanlambot ang puso ko. Gaano man kaayaw si Dr. Stella, hindi kasalanan ng kanyang mga anak. Dapat silang bigyan ng makakain. Habang nag-aalangan ako, narinig ko ang tunog ng kandado ng pinto. Click. Elena, narito na ako. Maaga akong umuwi ngayon. Si Mang Tonyo, ang aking asawa, pumasok na nakangiti, na may daladalang tray ng paborito kong lumpiang Shanghai sa isang kamay at ang merienda ng mga bata sa kabilang kamay. Nang makita niya ang 2 taong nakaluhod sa sahig ng sala, nanigas siya. Ano? Anong ginagawa niyo dito? Paano niyo kami nahanap? Agad na tumigas ang ekspresyon ni Mang Tonyo. Ibinagsak niya ang lumpiang Shanghai at merienda sa pasukan at lumapit ng malalaking hakbang. Natakot, umurong si Dr. Stella at Kuya Ruel. Kumusta, Tonyo? Kumusta? Sinubukan ni Kuya Ruel na bumati ng may pilit ng ngiti. Ngunit si Mang Tonyo, nang hindi sumasagot, ay hinawakan siya sa kwelyo ng kanyang shirt. Kumusta? At naglakas loob ka pang magtanong? Lumabas ka sa bahay ko ngayon din. Sinabi ko sa inyo na ayaw ko na kayong makita. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mang Tonyo sa buong bahay. Niyakap ni Dr. Stella ang kanyang pantalon. Tonyo, pakiusap, tulungan mo kami minsan. Wala kaming mapuntahan. Kung pahihiramin mo kami ng 5 milyon, kami ay magpapasalamat magpakailanman. Ang nanay mo ay nahihirapan sa isang inuupahang apartment. Ikaw ang panganay na anak. Hindi mo pwedeng iwanan ang iyong mga magulang at kapatid. Ang panganay na anak? Nagpakawala ng tawa si Mang Tonyo at biglang itinulak ang kamay ni Dr. Stella. Panganay lang ako kapag kailangan nyo ng pera. Nang bumagsak ang negosyo ko at nahihirapan ako. Tinrato nyo ba ako bilang tao? Inimbitahan nyo ba akong kumain kahit minsan? Hindi. Sinasamantala nyo ang asawa ko. Pinamaliit nyo siya at pinagtawanan. Sa anong mukha kayo pumupunta dito? Si Mang Tonyo, nang walang hininga, ay nagpakawala ng mga katotohanan na hindi ko kailanman malilimutan. At ikaw, Stella? Naaalala ko ng malinaw ang iyong tingin nang sinaktan nila ang asawa ko. Ang mapang-asar ng ngiti na iyon. Nakatatak iyon sa akin. Alam mo ba kung gaano karaming luha ang ibinuhos ng aking asawa at ngayon ay gumagawa ka ng teatro? Kinagagalitan kita. Lumayas ka ngayon din. Bago ko ibigay sa inyo ang pera, itatapon ko ito sa kalye o idodonate sa isang NGO. Hindi ako magbibigay ng kahit 1 sentimo. Kung kailangan nyo ng pera, hingin nyo sa nanay nyo na mahal ninyo. Binuksan ni Mang Tonyo ang pinto ng maluwang. Labas! Kung hindi kayo aalis sa loob ng 3, tatawagan ko ang pulis. Kung ayaw ninyong matapos sa kulungan dahil sa trespassing, lumayas kayo, 1. Nang magsimulang magbilang si Mang Tonyo, si Kuya Ruel ang unang tumayo at hinila si Dr. Stella. Umalis na tayo, Stella. Tatawag talaga ng pulis. Umalis na tayo. Hindi ako aalis. Kung aalis tayo dito, patay tayo. Tonyo, pakiusap. Nag-resist si Dr. Stella, ngunit hindi nagpabago si Mang Tonyo. 2, kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang phone at nagsimulang i-dial ang 911. Si Kuya Ruel, natatakot, ay kinaladkad si Dr. Stella palabas. Habang kinakaladkad niya, sinumpa ako ni Dr. Stella. Ate Elena, wala kang puso. Ibabalik sa iyo ng karma. Ngunit sa halip na takot, nakaramdam ako ng awa. 3, klang. Ang malakas na pagsara ng pinto ay nagbalik ng kapayapaan sa bahay. Si Mang Tonyo matapos magkandado ay galit pa rin. Lumapit ako at hinaplos ang kanyang likod. Tonyo, kumalma ka. Umalis na sila. Hindi na sila babalik. Niyakap ako ni Mang Tonyo at huminga ng malalim sa aking balikat. Pasensya na, Elena. Dahil sa akin, inulit ka ng mga taong ito. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa iyo.
Gumaan ang pakiramdam ko. Nang sabihin mo sa kanila na humingi sila ng pera sa nanay nila, halos pumalakpak ako. Nagkatinginan kami at ngumiti ng mapait. Nakakalungkot na kinailangan naming umabot sa puntong ito sa pamilya, ngunit sila ang naghanap nito. Pagkatapos ng araw na iyon, tuluyang gumuho ang pamilya ni Dr. Stella. Matapos ang aming pagtanggi, hinaras sila ng mga nagpapautang hanggang sa kinailangan nilang ipagbili ng mura ang bahay at ang klinik. Si Kuya Ruel ay sinibak sa kanyang kumpanya dahil sa patuloy na tawag ng mga nagpapautang at ayon sa mga chismis. Ngayon ay nagtatrabaho siya bilang Grab driver para makaraos. At si Inay, ang mayabang, lumipat siya upang manirahan kasama ang pamilya ni Dr. Stella sa isang inuupahang basement sa halagang 5,000 bawat buwan. Sabi nila, ang mga sigawan ng biyanan at manugang na nag-aaway araw-araw ay naririnig sa buong kapitbahayan. Sinira mo ang anak ko, ibalik mo ang pera ko. Ikaw ang nagtulak sa akin na mag-invest. Kasalanan lahat ng isang baliw na matanda. Sa tuwing nakakatanggap ako ng balita tungkol sa kanilang miserableng buhay, nakakaramdam ako ng paglaya at kalungkutan. Paano ka babagsak ng ganoon dahil sa pera, dahil sa pamilya? Ngunit isang bagay ang malinaw, umiiral ang karma. Binabayaran nila ng lubos ang bawat isa sa aking mga luha. Hindi na ako nabubuhay na nakakapit sa sakit ng nakaraan. Nasa harapan ko lamang ang aking asawa, ang aking mga anak, at isang hinaharap na puno ng pag-asa. Minsan, tinitingnan ko ang langit sa gabi at iniisip sila. Nanginginig sa lamig at nagbabasahan sa isa't isa sa basement na iyon. At sana ay maabot sila ng mainit na liwanag ng aking sala at mapagtanto nila kung gaano kapanapanabik ang buhay ng manugang, ng hipag na labis nilang hinamak.